Magandang gabi sa inyong lahat. Sa video presentation na ito ay pag-uusapan naman natin ang ugnayan, ang relationship ng demand at supply. So kung mapapansin ninyo, gumugol tayo ng ilang linggo para pag-aralan separately ang demand at ang supply. Pero ang konseptong ito ay hindi magkahiwalay. Silang dalawa ay magkasama. At saan nga ba makikita ang ugnayan ng demand at supply? Ito ay makikita walang iba kundi sa market. At pag sinabi nating market, pwede itong physical place, okay? Pwedeng physical. At the same time, pwede din itong maging virtual place. So, tulad halimbawa ng mga Lazada, Amazon, okay, kung ano-ano pa yung ating mga ginagamit. So, can be physical or virtual. Sa market, dito nakikita ang presence ng demand na hinihingi ng mga mamimili at supply na handang ibigay, handang pagpili ng mga producer. Okay? So, pag sinabi natin pamilihan, dito nagaganap ang interaksyon ng demand at supply. Again, these two are closely connected. Dito nagaganap yung transaksyon, pagbili, pagbebenta ng mga mamimili at ng supplier. Dito sa market, nagkakasundo or sabihin natin nagtatagpo ang mamimili at supplier. Ano yung kanilang pinagkakasunduan? Pinagkakasunduan nila yung dami ng isang produkto sa isang itinakdang halaga na siyang bibilhin ng mga consumer. Ang pagkakasundo na yon ng demand at ng supply, ng mamimili at ng supplier ay ang tinatawag nating equilibrium o equilibrium. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng equilibrium? Okay? May iba't ibang mga dahilan and this is not exhaustive. So, una, ito ay nagbibigay ng tamang presyo sa merkado. Kung pag sinabi nating equilibrium, ito ay equal. Okay? Hindi equal in quantity, hindi ibig sabihin na ang presyo ay 100, dapat ang quantity ay 100 din. Hindi. So doon ay natutukoy ang tamang presyo na makatarungan para sa parehong mamimili at producer. So ibig sabihin, nagkakasundo yung supplier. Okay, pag nagbenta ako ng isang piling na saging, 10 piso ang iyong ibabayad. Okay, bibili ako ng isang piling na saging, 10 piso ang aking ibabayad. So, in other words, pag sinabi nating equilibrium, dito, ang presyo ay tanggap ng mga mamimili at tanggap ng mga producer. Ibig sabihin ay, sabihin nating patas ang halaga ng produkto, hindi lang para sa consumer, kundi para din sa supplier. So, walang nakakalamang kasi ito yung equilibrium. And then, of course, dito, maiiwasan ang mga sobra or surplus at ang kakulangan or shortage. Bakit? Kasi alam na kung gaano kadami ang ibebenta sa ganitong halaga. Alam na kung ilan ang bibilhin kasi sa demand. Okay? So, pag kasi mayroong shortage or surplus, nagkakaroon ng problema sa mga negosyo and at the same time sa mga mamimili. So halimbawa, kung may kakulangan sa isda o shortage sa isda, sinong mamumroblema dyan? Yung mga mamimili. Halimbawa naman, labis-labis ang isda, sinong mamumroblema dyan? Yung mga producer or yung mga negosyante. So mahalaga na alam natin yung equilibrium, okay, para maiwasan ang shortage at ang surplus. Okay, alam natin na ang isa sa mga problema sa economics ay yung resource allocation or kung kanino ibibigay ang mga produkto, ang mga serbisyo para makapamuhay sila ng maayos. So, sa pamamagitan ng equilibrium, ito ay nagpapakita kung paano dapat iayos ang mga likas na yaman at input ng production upang makabuo ng sapat na dami ng produkto. So dahil sa equilibrium, natitiyak na hindi nasasayang ang mga yaman sa sobrang produksyon or
kakulangan sa supply. So, ibig sabihin, nagagamit ng wasto ang mga resources na mayroon tayo. Kasi isa nga sa problema natin, we have unlimited wants, unlimited needs, but we only have limited resources. And pag limited na nga yung resources mo at hindi pa matugunan ito dahil sabi natin shortage o mayroong surplus ng mga bagay na hindi natin kailangan. So with the equilibrium, napapabuti natin yung practice ng resource allocation. Panghuli, syempre napapalakas nito ang ekonomiya. So isa sa mga katangian ng magandang ekonomiya ay ang established or stabilized ang presyo ng supply at ng demand. Yung hindi ito basta-basta nagre-react sa mga pagbabago sa kapaligiran, hindi basta-basta nagre-react sa mga iba pang mga factors na maaring apekto sa production ng mga ipagbebenta natin sa mga mamimili. So mahalaga na alam natin itong demand and supply equilibrium dahil sa mga bagay na ito. Once again, this is not exhaustive. Meron pang ibang mga dahilan. Sa susunod na video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba kino-compute, ano pa maraan ang pagko-compute ng demand and supply equilibrium.